Welcome ulit sa channel. Ngayon, maglalaro ulit tayo ng Fire Red Hardcore Nuzlocke. So ngayon, gumamit tayo ng randomizer tool para i-randomize Fire Red natin. Kung matatanong nyo kung bakit, wala lang. Imagine, pwede tayong magkaroon ng Dunsparce, pwede rin tayong magkaroon ng Zapdos or ano. Dito sa randomizer natin, magiging random lang yung mga magiging encounter natin. At saka mga starter na din. Yung mga magiging kalaban natin dito, same pa din naman po ako nila. Para ma-preserve na din yung challenge sa mga gym leader at sa Elite Four. Babaguhin lang din natin ngayon dito yung rules sa mga encounter natin. Kung gagawin natin yung typical per route na encounter sa typical Nuzlocke, masyadong madami yung magiging encounter natin eh. So ngayon, iseset natin siya na bukod dun sa starter natin makukuha, bago sumapit yung isang gym, meron tayong isang encounter. So bago natin labanan si Brock, kunwari, meron tayong dalawang total na Pokemon. Then bago naman natin kalabanan si Giovanni, yung huling gym leader, meron tayong 9 na Pokemon total. So, yun, basically kada tapos ng gym, yung unang ma-encounter natin na wild Pokemon, siya na yung next encounter natin. Then, yung nasa luck rules naman, ganun pa din. So, yun, magsisimula lahat sa pagpili ng starter natin dito. At yung mga pagpipilian nga ay sina Ampharos, Poliwrath, saka to si Lickitung. Maganda sana si Ampharos sa second gym, pero yung pinaka-consistent na siguro dito si Poliwrath. So, yun, si Tadpole na Poliwrath na ang napili natin na starter. Weird lang na naging laban kasi ina-expect kasi Ampharos ang kukunin nito eh. Pero since wala nga pala na bago sa mga Pokemon ng mga trainer, doon pa din siya pumili sa original na tatlong starter. After ng laban natin na yun, ngayon makikita na natin yung randomizer sa mga wild Pokemon. So, una nagpakita dito ay si Sceptile. Sayang wala pa tayong dito bola. Then sunod na nagpakita ay si Moltres. Yun, kagandahan siguro ngayon, mas madali lang magpa-level kasi matataas yung XP ng mga to. Eventually yung nakakuha na tayo ng ng mga balls, makuha na rin natin yung final encounter natin bago ang first gym, which is ito, si Loudred. Pwede na siguro. Wala na tayong ibang gagawin dito ngayon kundi magpalakas muna, then lalabanan natin si Brock. Na hindi naman naging mahirap yung naging laban kasi pinampalag natin last stage evolution agad na water type. So kawawa naman to si Brock. After nun, pwede na din natin kunin yung sunod natin na encounter bago kay Misty. Pumunta lang tayo dito bago mag Mount Moon at yun, pinakauna natin nag-encounter ay isang Torompo. Parang sa buong playthrough ko yata ng Pokemon kahit nung bata pa ako. Ngayon ko lang nagamit tong Pokemon na to eh. Maya nandito na tayo sa Rocket Grant dito sa Mount Moon. Ginamit lang natin dito ay si Boombox na hindi ko na-heal bago magsimula yung laban. Pero kaya naman niya. So ngayon naisip nyo siguro, ba't kaya natin kino-cover yung laban na to? So panoorin na lang siguro natin. And yun, kaya magsilbing aral sana sa ating lahat na check natin yung mga kalaban natin mga trainer. Kahit mga Pipichugi na Rocket Grunt pa yan. Although common knowledge na naman sigurong may soundproof yung Voltorb na ability. Wala, makakalimutan din minsan. Bale, dalawa po ako natin ngayon, moving kay Misty. Pero bago yun, kailangan muna nating labanan yung rival natin dito na hindi naman masyado naging challenging para sa atin. Maganda din si Tadpole dito sa early game eh. Sa late game pa siguro to papangit. Misty time na ngayon and dito yung tatapat lang natin sa lead star niya, si Tadpole. Magsa-submission lang tayo dito ngayon and yun, buti one hit lang naman. Meron nga lang recoil. Tapos yun, nag-level up na din tayo ngayon pagpatak ng Starmie. Ngayon, nag-hypnosis tayo kaso hindi tumama yung una kaya naka-receive pa tayo ng damage galing sa Swift. Then, tumama naman yung sunod na hypnosis kaya nag-mega punch naman tayo dito. Parang around 35% lang yung damage ng mega punch, which is sad. So, dalawang mega punch pa siguro kailangan natin dito. Di naman nag-miss yung pangalawa kaso after nun, nagising na agad si Starmie. Okay lang din kasi kahit makakrit siya sa Swift niya, or kahit mag-miss mega punch natin, buhay pa siguro si Tadpole. And then yun, nag-connect naman yung huli mega punch para sa second gym badge. Pwede na din natin ngayong kunin yung sunod nating encounter bago sumapit yung Vermilion City.
This time siya ay isang Ninetales na si Fox. Then wala na naman tayong ibang kailangan pang gawin bago yung gym kundi papalevel na lang. At kakalabanin natin yung rival natin sa SSN. Na again, madali lang naman nung natalo natin siya dito. Finally, pwede na natin kalabanin si Lieutenant Surge, in which pinang-lead na lang natin dito ngayon si Beyblade. Salamat sa nakuha natin na Brick Break sa SSN. Nagkaroon tayo dito ngayon na mas magandang move para makapang-1-hit sa mga Pokemon nito. Same naman din yung sinapit dito ngayon ni Pikachu na namatay lang sa isang Brick Break. Buti na lang di nag-proc yung static. So, si Raichu naman ang nilabas niya and pinili na lang nito mag-double team. Same strat lang tayo, Brick Break lang. Kaso may natira pang HP, so yun, sure enough, nag-heal na nga din siya dito. Okay lang din kasi pagka Brick Break natin ulit, deads na si Raichu. So yun, third gym badge secured. Punta naman tayo sa sunod na maging encounter natin ngayon dito, which is si Crocono. Gusto ko sanang maka-legendary at may water type na rin naman tayo, kaso no choice. So yun, sinama na lang din natin to si Crocodile na Crocono sa ating team. Matapos ang journey natin sa Rock Tunnel, lalabanan natin dito ngayon si Erica na feel ko napakadali lang dahil meron tayong pang sunog ng halaman dito eh. Tinuruan ko na din siya ng flamethrower na nabili lang naman natin sa game corner. Then, yung sunod din kasi nitong malalearn na move, level 45 pa, tas fire spin. So yun, after natin ma-one-hit yung lead na Victreebel dito, same move lang kay Tangela na one-hit lang din naman. Next ay kay Violet Bloom na yun, surprise, flamethrower ulit ginamit natin. Hindi ko lang sure if makakasurvive pa siya kung sakaling di nag-crit, pero ano pa bang gagawin yan sa atin? Yun, tamang 4th gym badge. So ngayon, usually ang ginagawa natin sa mga nakaraang playthrough natin, back to back na laban kina Koga at Sabrina kasi pareha sila ng level cap eh. Imbes na kukuha tayo ngayon dito ng dalawang encounter, kasi kung sabay silang lalabanan, kukuha muna siguro tayo ng isa, then after natin matalo si Koga, saka naman tayo kukuha ng isa pa. So medyo napagbigyan na din tayo sa encounter natin ngayon, hindi man legendary pero pseudo legendary naman. Sinama na din natin siya sa team, si Dragon na Bagon. Since level 43 pa ang sunod na level cap, madami-dami pa tayong pwedeng gawin dito before natin labanan si Koga. So yung una, kailangan muna natin labanan si Giovanni sa Rocket Hideout para sa Silph Scope na napakadali naman tinapos si Tadpole. Next, kailangan muna nating labanan yung rival natin bago tayo makakit sa Pokemon Tower. After natin kunin ng Pokeflute, pwede na tayo magdiretso sa Fuchsia para makapag-fly tayo ng madali mamaya para paglalabanan natin si Koga. So babalik naman tayo sa Saffron para palayasan si Giovanni sa Silph Scope. Before natin magawa yun, may laban muna tayo ulit sa rival natin. Tinapat natin dito si Tadpole sa Pidgeot niya kasi tinuruan din natin na Rock Tomb. Kaso as expected sa mga rock moves sa Gen 3, usually hindi talaga 100% accurate yung mga rock moves. So yun, hindi siya tumama dito. Nag-feather dance naman siya, so ngayon bukod sa attack drop, nagbabalak na siya ngayon mag-wing attack. So magsiswitch out na tayo dito kay Fox. Mahina lang naman naging damage yung wing attack niya dito and yung damage ng flamethrower natin lagpas 50%. So after sumala ng isa pang wing attack, kaya na siyang tapusin dito ni Fox na isa pang flamethrower. Next naman ay si Gyarados, kaya magpapalita tayo pabalik kay Tadpole. Sinalo naman dito ni Tadpole ang Dragon Rage si Gyarados, kaso speed tide ata kami kaya mas nauna siyang makadamage siyang isa pang Dragon Rage. Kaya ngayon nasa 53 HP na lang tayo. Nauna naman tayo next turn para sa Rock Tomb and kaso this time hindi na naman tumama. Tumama naman Twister niya pero napakaina ng damage kaya yun, isa pa Rock Tomb patay na si Gyarados. Si Alakazam naman ngayon nasa field kaya nagpalit tayo kay Crocodile. Since walang attacking move na direct dito si Alakazam, nag-feature sight na lang siya na nasundan man ng Calm Mind kasi mas mabilis siya sa atin eh. Pagka-slash naman natin sa kanya, nag-crit naman para sa one hit. Pagkalabas ni Venusaur, need natin mag-switch out ulit and naisip ko na lang mag-switch dito kay Dragon para tumakay ng Razor Leaf. Kaso nag-Sleep Powder pala. Niray ko dito ngayon mag-Dragon Breath para makakadamage sana na konti. Kaso tulog pa din eh. Nag-risk tayo dito ngayon ng crit na buti hindi na lang nangyari. Kaso wala, tulog pa rin talaga. Nag-switch lang tayo kay Fox na kumain ng mahinang Razor Leaf, so nakabawi naman tayo ng Flamethrower.
Pagka sleep powder naman ulit ni Venusaur, tumama na naman. So, nag-switch out na lang ulit tayo dito kay Beyblade na sumalo din na Razor Leaf. Bumawi tayo dito kaya ng dig. Kaso sa kasamang palad, hindi pa na one hit. So, ngayon, pagka sleep powder ni Venusaur, tumama na naman. Walang ya. So, nilabas natin dito ngayon si Crocodile. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa yun kasi clearly, pag nag-crit yung atake niya doon, patay na tayo. Pero, kinaya na naman ng tapusin gamit yung slash. Final na Pokemon naman niya dito, si Growlithe, na madali naman natin naasikaso gamit ang isang surf. So, yun, medyo pangit na rival fight. Pag kinakalaban ko kasi ito, lagi ko ina-underestimate kaya impatient na din yung mga moves ko. Pagkatapos ng rival fight, si Giovanni naman kinalaban natin na madali lang din natin natalo. So after na lahat ng yun, pwede natin kalabanan si Koga. Since tunuruan natin na psychic si Tadpole, siya na ang pinauna natin dito ngayon. One hit lang naman na sidekick yung Koffing, then nilabas naman niya si Mac. Makunat-kunat to ngayon na hindi to kaya na isang sidekick lang eh. Kaya pagka-psychic natin ng isa, yun, nabuhay pa. Nakapag-heal siya tuloy, so nagtry ako mag-surf para makita ko ilan yung damage. Pero parang halos parehas lang din eh. So bumalik ako sa psychic ulit, kaso this time di naman tumama dahil na-minimize. Yung sludge niya naman, pagkatama, na-poison agad tayo. So naalis din yung nagamit natin Pecha Berry naman na naka-hold sa atin. Tumama naman yung isa pa natin na psychic, so yun, pulado na ulit si Mac. Kaso nag-heal siya ulit. Then medyo delikado tayo ngayon dahil ng toxic damage. Kaya nag-switch out na tayo dito ngayon kay Crocodile. Nag-try ako umatake para sana sa crit. Kaso nag-miss, so nag-try ulit tayo. Then yun, nag-miss ulit. So nag-try ulit tayo. Then yun, nag-miss ulit. Yung sumunod naman natin na surf, tumama na. Kaso since mataas din yung SP def nitong Mac, kulang pa din yung isang surf eh. Eventually napatama na din natin yung last surf natin. Pero may isa pang Koffing si Koga. Buti one hit lang din na isang surf. Last Pokemon na to ngayon, si Weezing, na buti na lang walang self-destruct or explosion. Nilabas ko naman si Fox kasi mas malambot si Weezing sa mga SP attack eh. Medyo makati din yung sludge niya, pero salamat sa Pecha Berry kaya naalis agad natin yung poison. Bakit kaya yung sludge usually unang patak poison agad? Daya ano? Mali lang na niya dito ngayon kasi nag-toxic pa siya and yun, isang flamethrower na lang para sa 5th gym badge. After Koga, magpapalevel lang tayo ng mas malapit sa level cap at kukunin na din natin yung next nating encounter. Na this time ay Weezing na pinangalan natin ay Gas. Baka napulot lang din natin tong Weezing na to kay Koga or ano. So anyway, ngayon meron na tayong full team. Sabrina time and ang lead Pokemon natin ngayon dito si Fox na binigyan lang natin ng held item na charcoal. Di naman naging mahirap kasi dito tigi-tigi isang flamethrower lang natin eh. Maliban dito sa Alakazam siguro na nabuhay pa sa isa. Kaya kinailangan lang natin ng isa pang flamethrower. Yun, easy 6 gym badge. So ngayon pwede na natin kunin na sunod natin na encounter at sino kaya? Makaka-legendary kaya tayo? Hindi. Normal ngayon ang nagpakita, so yun, huli na rin natin at papangalanan natin ang cow. Doon lang muna siya sa box kung sakaling may papanaw sa team natin. After magpa-level ng konti, gym na tayo ngayon sa next gym dito kay Blaine. Pero dito kasi basta may water type ka, swabing-swabe yung buhay mo eh. In this case, nandito si Crocodile sa team natin kaya binigyan lang natin siya ng Mystic Water. Tapos yun, pinagsasurf niya na yung buong gym ni Blaine hanggang sa bumaha dun sa gym. Sa kabutihan palad, yung sunod na gym, ground type na isa pang takot sa baha. Pero bago natin gawin yun, magsasurf lang tayo dito sa tabi ng Cinnabar Island para sa huling encounter natin sa laro na to. Ngayon, baka naman. Ngek. So ngayon naman ay Nidoran, pinangalanan na lang natin siyang Kaiju. Pero kung titingnan natin moveset ng Nidoking, ayos din kasi pwede natin itong gawing special attacker. Magsasurf lang tayo pabalik sa taas, papunta sa sunod na gym. At kung sinesorting minamalas ka nga naman one encounter lang tayo away sa legendary. Dang. So yun, dahil bad trip ngayon si Tadpole kasi sa kanya pa nagpakita yung Lugia. Siya na daw bahala umubos ang Pokemon ni Giovanni. So dahil doon, kompleto na din natin lahat ng badge. Ngayon pwede na tayong dumiretso sa Elite 4. Bago lang ang Elite 4, lalabanan muna natin yung rival natin. Dito magde-debut battle na si Kaiju, ang bago nating resident special attacker. Actually, siya nga lang kailangan natin Pokemon dito eh.
Pidgeot, Thunderbolt, Alakazam, Megahorn. Buti hindi siya nag-psychic dun at buti hindi nag-miss yung Megahorn. May Shadow Ball naman ako ba't ako nag-Megahorn? Growlite, Surf, Gyarados, Thunderbolt, Rhyhorn, Surf, Venusaur, Switch. After ng Victory Road, magpe-prepare tayo para sa Elite Four. So yun, ito ang final 6 natin na isasabak natin sa Elite Four. Nakayanin kaya nilang Elite Four tsaka ang champion. Dito muna tayo kay Lorelei. Ang ilalabas muna natin dito si Crocodile dahil kailangan nating makipag-deal muna na sa Dugong na ito. Tama-tama dito si Crocodile kasi kaya niya tumaki sa lahat ng moves ni Dugong. Sadly, di lang enough yung dalawang Earthquake para sa KO. Kaya after niya dito mag-hail, nag-full restore na siya. Nag-Earthquake lang tayo ulit dito hoping na makapag-high roll or kung baka naman kaya na ng 2 hits. Pero mababa pa din yung damage . Yung sunod natin na Earthquake, sadly hindi ulit KO. Nag-safeguard na lang dito ngayon si Dugong and nag-Earthquake ulit ako, anticipating na mag-heal siya. Pero hindi, so yun. First Pokemon naman niya ay Deads. Ngayon nilabasan niya si Cloyster, pwede na nating ilabas yung ating Icebreaker na si Beyblade. Dito madali-dali mag-setup ng mga setup moves kasi wala siyang ginagawa. Pa-heal-heal lang, pa-protect lang. Eventually naka-plus 6 tayo ng bulk up para sa Slowbro sa likod. Pero ngayon dahil sa madaming hail, may damage siya din sa atin. Kaya nag-rest na lang tayo dito. In case lang. May health chestover naman tayo para magising agad. So after mag-protect ni Cloyster, nasimulan na natin na sweep dito kay na Cloyster, Slowbro, Jinx, at Lapras. Alright. Kay Bruno naman, ang lead Pokemon natin dito si Crocodile na merong Surf para sa Onix. Malabo pa din talaga sa akin kung bakit may dalawang Onix to. Pwede naman Primeape, pwede naman Poliwrath. Anyways, sinunod naman niya dito si Hitmonchan. Nag-surf lang tayo dito na mukhang kalahati yung damage. Then bumawi siya ng Rock Tomb. Ngayon nakapag-speed drop na yung Rock Tomb niya, naisa na agad tayo na Sky Uppercut. And after nun, isang surf na lang naman. Next ay si Hitmonlee na ayun nga, dahil sa speed drop, naunahan tayo ng Mega Kick. Pagka aerial ace natin, patay na tayo dito sa crit ng Mega Kick kaya nag-switch out tayo dito kay Tadpole. Ngayon ay gumamit tayo ng Psychic. Tumama naman yung sunod na Mega Kick ni Hitmonlee at ayun, this time nag-crit nga. Pero since one hit na lang siya, tinapos na natin siya gamit na isa pang Psychic. Since delikado na ulit tayo, nag-switch muna ako kay Kaiju kasi kaya naman yung tumaki ng Cross Chop saka Rock Slide. Nagpapalitan na tayo dito ngayon sa Surf, Thunderbolt, saka Ice Beam. Pero mas maganda ata Ice Beam para sa chance ng freeze. And yun nga, na-freeze na nga siya. Kaso sakta naman kung kailan nasa healing range siya. Pagka-heal naman niya dito ngayon, nag-surf na lang tayo. Kaso pagka-cross chop niya, medyo alangan ng HP natin kaya need rin natin mag-switch. Nag-switch tayo dito ngayon kay Dragon para sa resisted na cross chop and yun, tinapos na natin gamit Dragon Claw. Same case din dito sa huling Onix kasi Onix lang naman yan, mahina lang din yung SP def. So yun, dali. Kay Agatha naman ngayon, pinanglid lang natin dito ay si Fox para sa Safeguard. After nun, pwede tayo mag-switch kay Kaiju kasi siya lang din yung Pokemon natin na may Shadow Ball. Kaso dahil sa wala kwentang double team nitong Gengar, walang tumama sa mga Shadow Ball natin. Kaya binalik ko muna ulit siya kay Fox para sa isa pang Safeguard. Then kay Crocodile naman ako nag-switch kasi siya lang yung may Aerial Ace. After makapagpalitan ng Aerial Ace, Shadow Punch, pumatak sa healing range siya. So ngayon, puno na ulit HP ni Loco. After na isa pang Aerial Ace, nagpalitan din ako kay Kaiju para ready siya sa susunod na mga lalabas dito. Shadow Ball na number 1 hindi tumama at nabawian pa tayo ng Shadow Punch. Shadow Ball number 2 tumama naman, yun. Sunod naman ay si Hunter na 1 hit lang din ang ating isang Shadow Ball. Si Gengar naman, kaso pagdating niya ngayon dito sa field, nag-hypnosis ka agad. Hindi ko lang nalagyan ng berry si Kaiju kasi in-expect ko may safeguard pa tayo at this point So nag-switch muna tayo kay Fox para mag-reapply ng safeguard. Then nag-switch naman tayo kay Tadpole para sa Psychic. Nagsayang lang ng oras dito ngayon si Gengar para mag-try ng hypnosis. Siguro hindi sila program para i-check yung safeguard. Nahilang siya dito ngayon na citrus niya pero wala na din naman dahil isang Psychic na lang. Next si Golbat naman, nag-air cutter lang. Nawala din sa isip ko na fighting type nga pala tayo. So after niya mag-Psychic, nag-switch out na lang din ako dito. Si Dragon naman nilabas ko para sa snipe ng kill gamit ang Dragon Claw.
Final Pokemon naman niya si Arbok na after natin ma-Dragon Claw na isa, nag-scratch na lang siya kasi wala, suko na daw. Then yun, last Dragon Claw na lang para sa panalo. Sa huling Elite Four member na tayo ngayon na si Lance, dito na ako nag-expect na mayroong isa-sacrifice siguro. Pokemon number 1, madali lang basta may electric move tayo na sabi ni Kaijo ay meron naman daw siya. Next na inilabas niya dito ay si Aerodactyl na hindi ko ina-expect kasi ang alam kong susunod dito si Dragonair. Pero hindi, so nagstay na lang din tayo dito. Na-poison naman siya sa pagka-attack niya nag-surf na lang din tayo at baka sakaling ma-one hit. Kaso hindi. Nasa healing range siya ngayon at yun, puno na ulit HP niya. Again, nagstay na lang tayo dito para sa surf. Kaso humataw naman siya ng Hyper Beam. Although napatay naman natin, mababa na yung HP natin ngayon para sa Dragonite na susunod. Although na-heal naman tayo ng Citrus, kaso mukhang patay na din tayo sa Outrage Kaya need na nating mag-switch. Hindi ko lang sure kung Outrage nga ba o wing attack gagamitin ito. Pero nag-risk na lang ako dito kay Tadpole kasi mas willing ako ma-deads to kaysa kay Crocodile. Pero ngayon, buti hindi wing attack ginamit. Tas Outrage. So, bumawi tayo ngayon ng Ice Beam na buti na lang na-freeze siya. Sakto din yung damage natin kasi yung Citrus niya, inilayo siya sa healing range So ngayon, isa pang Ice Beam para sa KO. Nilabas ni Lance yung una niyang Dragonair na pinag-Ice Beam lang din naman natin. Swerte din natin kasi hindi nagpo-proc yung paralysis dito. And eventually, napatumba na din natin yung unang Dragonair niya. Sunod naman yung last Pokemon na niya na isa pang Dragonair. At sure enough, yun, pumanaw na din sa ilang Ice Beam. Yun, time for champion. At buti walang na-deads dun. So last battle na natin ngayon sa champion. At dito ko lagi nauulol dito kasi ako lagi may pinakamadaming maling ginagawa. Panoorin na lang natin dito ngayon. So lead Pokemon natin yan ay si Crocodile. Unang-una, nag-Ice Beam muna siya kay Pidgeot. Bumawi lang siya dito ngayon na Feather Dance. And after nun, isang Ice Beam na lang naman siya. Kaya ako na inuna si Crocodile para ma-ensure na ilalabas siya dito si Venusaur. At ngayon, nag-anticipate ako ng Sunny Day kaya tama-tama yung switch natin dito kay Fox. Kaso hindi siya nag-Sunny Day kaya nag-Flamethrower na lang tayo regardless. Natangan naman natin yung Solar Beam at salamat din sa Citrus niya, nalayo siya sa healing range kaya yun. Isang Flamethrower na lang, deads na siya. Nilabas naman dito ngayon si Rhydon kaya nag-switch tayo ngayon kay Crocodile para sa Surf. Sunod naman na si Alakazam, dito in-expect ko na isang Psychic na lang tayo kaya baka mag-Psychic na to. Kaya nilabas ko na dito si Beyblade pang salo lang ng damage. Kaso nag-Future Sight naman ngayon ang masama dito may tatamaan yung mamaya. Hindi ko talaga mabasa yung moves minsan na gagamitin ng AI. Then yun, ngayon kailangan pa natin basagin yung Reflect. So ngayon kung kailan natin babasagin, saka naman nag-Psychic si Loco. Nag-switch na lang tayo dito ngayon kay Fox at yun, tinamaan na siya ng Future Sight na masakit. Nakabawi naman tayo ng Flamethrower kaso hindi pa siya enough para sa KO. So since mag-heal na siya ngayon, nag-switch tayo na ngayon dito kay Kaiju. Kaso bakit dito hindi siya nag-Future Sight? Bakit nag-Psychic agad? Well, sure ako na may explanation dun, hindi ko na lang alam. So ayun, bakit lang kasi kailangan ko Thunderbolt niya para sa Gyarados sa likod nag-switch out na lang tayo dito ngayon kay Dragon na agad namang sumala ng Future Sight. Nag-play ako dito na, di ko alam kung bakit ko rin ginawa kasi pwede naman ako mag-crunch. Siguro dahil alam kong kakatapos lang na Reflect kaso meron na ulit bago ngayon. Tapos di pa tumama yung fly natin pagbaba natin. Ayun, nakatanggap ulit tayo ng unnecessary damage sa Psychic. Naghilan naman dito kayo sa Alakazam pero nagstay na lang ako dito kay Dragon. Kasi mahirap na din mag-switch out tapos nasa field pa, mabilis na Alakazam. May konting inisa din. Nag-switch na tayo dito ngayon kay Crocodile dahil nga sa bilis itong Alakazam, sinapak agad tayo na Psychic. Na hindi ko alam bakit ngayon nag-Psychic siya pero kanina hindi. Well, yun, patay tayo kung sakali nag-crit pero may swerte pa din naman. So, natapos na natin yung paghihirap natin kay Alakazam. Sunod naman dito yung Gyarados. Sadly, wala tayong masyadong magagawa gamit si Crocodile kaya chance na lang natin pag makaka-freeze siguro tayo. Naawa siya dito kasi yun, nag-Dragon Rage na lang at nabuhay pa tayo. So may isa pa naman tayong chance ngayon. Kaso wala talaga and tinapos na tayo ng trash. Next naman nating si switch ay si Tadpole at same thing lang, aasa tayo sa Ice Beam Freeze.
Pero nag-crit. So, ayos. Nasa last pa ako muna tayo ngayon na favorable matchup naman. After niya makapag-extreme spin, hindi ko alam kung bakit ako nag-break doon. Yun, kita niyo ibig sabihin ko sa sinasabi ko kaninang pag nasa champion ako, naulol ako. Pero yun, hopefully sa surf na ito ay patay na siya at yun, patay na. Hindi ko sure kung proud ba ako sa champion fight na yun o ano. Pero kung hindi tayo nag-crit sa Gyarados, talo tayo dun sigurado eh. Pero sabi nga nila, a win is a win. So yun ang ating playthrough ng Fire Red Randomizer Hardcore Nuzlocke. Hopefully soon ay makapag-try naman tayo ng ibang gen na Nuzlocke. Kaso wala, dito ako nasanay sa Gen 3 eh. So yun, tingnan na lang din natin. So tune in na lang din kayo sa channel para makita. So yun, thank you sa panonood. Sana nagustuhan nyo. Peace!